So, meron tayong time for a nap and to be fair. So, unahin natin ito guys. Pahinga-pahinga din mga kapiksi pag kinakailangan. Okay? So, yes, guys, no, ina-advise natin na maging masipag tayo, maging matyaga tayo sa buhay natin, maging responsible tayo, guys, especially if maraming mga tao na umaasa sa atin. Pero wag din nating abusuhin yung sarili natin, especially guys, kapag ramdam nyo na talagang pagod na kayo, pagod yung isip nyo, pagod yung katawan yung lupa nyo, sometimes even emotional nyo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong March para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. By the way guys, ito yung mga deck natin, ito yung para sa spiritual message, life messages, ito, and then ito naman yung para sa love life nyo. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi guys, no? Kung ano na lang yung mag-resonate sa inyo, comment down below, okay? So, unahin natin tong spiritual message for you, Pisces. When I lean toward love, I am led. Okay? Again, when I lean toward love, I am led. Kapag ibig sabihin nito guys, if you are vibrating in the frequency of love, magaan no? Magaan, 'di ba? Magaan yung buhay nyo, magaan yung pakiramdam nyo, maliwanag, maalwan, maaliwalas yung pamumuhay nyo. And kapag kaganyan, parang nakikita nyo na maganda yung direksyon na tinatahak nyo sa buhay. Diba? This is why, tingnan nyo yung mga tao na in love, diba? Usually sa mga pelikula, 'di ba? Sinasabi nila na simula nung nakilala kita, nagbago yung buhay ko, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko, 'di ba? Yung mga pick-up lines, no? Ang mga most common sentences, 'di ba? Sa mga pelikula, sinasabi nila sa mga partner nila. Pero nung mag-isa pa lang sila, parang walang direksyon yung buhay nila, napapariwara sila, ganyan. So, ganun kasi yung nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig, 'di ba? And even sa buhay nyo guys, I'm sure relatable to, no? Yung iba sa inyo, baka kayo din mismo narinig yan sa mga partners nyo, mga kapiksi, or kaya baka naman kayo na experience nyo yan sa mga partners nyo mismo na nung nagkasama nyo na sila sa buhay, umayos na, nagkaroon ng direction yung buhay nyo. But in reality guys, hindi nyo naman kailangan ng partner o specific person sa buhay nyo para gumanda yung direction ng buhay nyo. You just need to vibrate in the, need to be tuned in to the frequency of love. Kailangan nyo lang palaging magmahal. Yung mahal guys, hindi yung romantic na relationship, no? Pero you have to have full of love for yourself, for the people surrounding you, sa mga tao sa paligid mo, sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo, neighbor mo, 'di ba? In short, maging mabuti, 'di ba? And kapag ganyan, nag-vibrate kayo dyan or naka-tune in kayo sa frequency of love, talagang guys, maliwanag, no? Yan kasi yung kabaligtaran ng ng mga negative emotions, 'di ba? Yung usual na sinasabi ko sa inyo, ng mga negative emotions, alisin nyo dapat sa isip nyo. Anger, hatred, resentment, grudges, 'di ba? Complain, mga stress, worries. Yun yung kabaligtaran ng love, compassion, pagiging maunawain, understanding, ganyan. So, kapag naka-tune in kayo sa ganitong klase ng frequency guys, talagang mararamdaman nyo na magaan yung pamumuhay nyo, okay? So, wag na kayong magbukmok guys, wag na kayong masyadong magpakanega, wag na kayong masyadong magpa-stress, and wag na kayong masyadong alisin nyo na yung mga galit sa puso nyo kasi magsasuffer lang kayo, and wag nyong parusahan yung sarili nyo, okay? So, be happy mga kapiksi.
live, love, and be happy. Okay? Alright. Pagdating sa love, guys, again hindi yan limited sa romantic relationship lang. Pwede kayong magmahal, guys, kahit wala kayong partner o specific person. Mahalin nyo yung mga kapatid nyo, kapamilya nyo, di ba, mga kaibigan nyo. Yun yung ibig sabihin ng love, okay? And even yourself. Most importantly, di ba, yung sarili nyo. Alright? Okay. So, ito naman yung ating live messages, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman, guys, ngayon 2024. Mag-fail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, until February 29, no, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail, guys. Sobrang ganda niyan, samantalay nyo habang may discount. Hindi kayo magsisisi, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga live messages naman. So, meron tayong time for a nap and to be fair. So, unahin natin ito, guys. Pahinga-pahinga din, mga kapiksi, pag kinakailangan. Okay? So, yes, guys, no, ina-advise natin na maging masipag tayo, maging matyaga tayo sa buhay natin, maging responsible tayo, guys, especially if maraming mga tao na umaasa sa atin. Pero wag din nating abusuin yung sarili natin, especially, guys, kapag ramdam nyo na talagang pagod na kayo, pagod yung isip nyo, pagod yung katawan nyo, lupa nyo, sometimes even emotional nyo, pagod na rin, di ba? So, wag nyong ipagkait sa sarili nyo yung pagpapahinga. Kailangan nyo yan mag-recharge, mga kapiksi, mag-unwind, magpahinga, di ba? Wag nyong sagarin yung sarili nyo kasi deserve nyo. Equally important yun, mga kapiksi. Kung binibigyan mo ng importansya yung pagiging masipag mo, yung mga responsibilidad mo sa buhay, kailangan bigyan mo din ng importansya yung pagpapahinga mo. Parang mga cellphone lang, mga gadget natin, guys, di ba? Pag ginamit natin maghapon, at the end of the day, kailangan nating i-recharge or i-charge para magamit natin kinabukasan. So, ganun din tayo. What more tayo, di ba? So, recharge, mga kapiksi. Okay? And, maging patas, no? Ito isa sa mga mensahe para sa inyo. Maging patas, wag tayo maging judgmental. I'm sure, di ba, lahat tayo, ayaw din natin mahusgahan tayo ng ibang tao. So, iwasan din natin manghusga ng ibang tao. Wag tayo maging judgmental. And another message for this, guys, is ilagay nyo din sa tamang balanse, sa moderation, no? Yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin, mga kapiksi. So, tamang balanse lang, guys, di ba? You cannot appreciate light without darkness, and hindi mo rin ma-appreciate yung dilim kapag walang liwanag. So, doon natin na lalaman yung importansya ng isa't isa. Okay? So, kailangan moderation lang, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, no, if naintindihan nyo yan. And then, yung next message naman, guys. Sorry. Ito naman, para sa love life nyo, no? Tingnan naman natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen yung ating email coaching, Manifest Your Desires using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific specific desires na gusto nyo i-manifest, pwedeng love relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto yung mga mensahe na gustong sabihin sa'yo ng person mo na hindi niya masabi o kaya naman ayaw niyang sabihin sa'yo pero nahihirapan siya, mga kapiksi. Alright? I have lost all control of my life. I keep messing up. This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me.
So, itong for the person mo, mga kapiksi, mukhang meron siyang pinagdadaanan, no? Pwedeng meron siyang pinagdadaanan na difficult situation sa buhay niya na nakakaapekto sa relasyon nyo. Let's say, for example, baka meron siyang personal problem sa immediate family niya, sa nanay tatay niya, or sa pinagtatrabaho niya, or kung ano man. O kaya naman, meron siyang personal problem, or meron kayong problem sa relationship nyo, mga kapiksi, okay? And itong person mo, parang sinisisi niya yung sarili niya, guys, no? O kaya naman, parang feeling niya, yung person mo, feeling niya wala siyang silbi. Feeling niya ginagawa niyang lahat, or parang kahit na mag-effort siya, hopeless pa rin. Parang ganun yung nararamdaman nating energy sa person mo. Parang feeling niya hopeless siya, kahit na anong gawin niya, puro mali, ganyan. Pwedeng ano din kasi, no, baka hindi mo rin na-appreciate yung mga magagandang ginagawa niya sa relationship nyo, and ang nakikita mo lang is yung mga pangit na ginagawa niya. Kaya parang yun din yung parang ganun niya na rin yung ganun niya na rin na tinitingnan yung sarili niya, na parang wala siyang silbi dun sa relationship nyo, okay? And especially, guys, pagka sinusambatan nyo tong person na to, especially pag kayo yung alpha, diba sa relationship, sometimes merong alpha, merong sunod-sunuran lang. Meron namang iba na sa relationship, patas, diba? Parehas ng decision, pero meron iba na sa ibang relationship na parang isa lang yung nagdadala. Hindi naman sa isa lang yung nagdadala, pero medyo assertive yung isa kasi dun sa isa. And sa case nyo, parang gano'n, no? Parang medyo assertive yung isa sa inyo, probably you. Kaya itong person na to, parang feeling niya, he or she is not good enough for you. Parang puro mali yung nakikita mo sa kanya. Pakiramdam tuloy niya, failure siya, na kahit anong gawin niya, hindi sapat, and napapagod na siya, mentally draining, sabi niya, no? So, nag-o-overthink itong person mo, at saka nag-aano din siya, nag-i-emo, mga kapiksi, dahil sa pag-o-overthink niya, okay? So, kung magkasama pa kayo nitong person na to, mga kapiksi, mas maganda na mag-usap kayo and mag-set kayo ng expectation sa isa't isa. Kumbaga, i-explain mo talaga sa kanya kung ano ba talaga yung sitwasyon, kung bakit ganun yung mga expectation mo, and kung nahihirapan siya, baka kailangan niya ng tulong, mga kapiksi, kasi mukhang itong person na to medyo nade-depress siya, guys. Alright? So, yeah. Comment down below, Pisces, kung saang message kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual message? Dito ba sa life? Or dito ba sa love life, mga kapiksi? Comment down below. Alright? Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys, no? Pakinggan nyo na para talagang maging maswerte kayo ngayong 2024. And ito naman yung ating mga success stories, guys, ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.